as we read our text today in Luke chapter 22, verses 31 to 28. And for those who are using our Bibles here, the Black Bible, it is in page 1063. Page 1063. Again, our text today is in Luke 22, verses 31 to 38. So church, hear the word of the Lord. Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat. But I have prayed for you that your faith may not fail. And when you have turned again, strengthen your brothers. Peter said to him, Lord, I am ready to go with you both to prison and to death. Jesus said, I tell you, Peter, the rooster will not crow this day until you deny 3 times that you know me. And he said to them, when I sent you out with no money bag or knapsack or sandals, did you lack anything? They said, nothing. He said to them, but now let the one who has a money bag take it, and likewise a knapsack. And let the one who has no sword sell his cloak and buy one. For I tell you that this scripture must be fulfilled in me. And he was numbered with the transgressors. For what is written about me has its fulfillment. And they said, look, Lord, here are 2 swords. And he said to them, it is enough. Church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po, makakaupo po tayo. So base po sa ating teksto, ang sermong ito ay pinamagatan nating reckoned among the righteous. Reckoned among the righteous. Mapapansin po natin dito na ginamit po ni Jesus, I think in Isaiah, yung sinabi po niyang the scripture must be fulfilled in verse 37, and he quoted what is said in Isaiah 53 verse 12, sinabi po niya dito na, and he was numbered with the transgressors. Numbered with the transgressors. Yung reckoned po ay nangangahulugan ding counted. Kaya dito po sa ESV, ginamit po nilang word is numbered o napabilang. Actually, sa verse natin, sinasabi na pabilang yung suffering servant kasama ng mga criminal, transgressors. Pero what we did in our sermon, because of Jesus himself, na siya ay napabilang sa mga kriminal, tayo po in exchange ay napabilang sa mga matutuwid. So this focuses now on the result of Christ being reckoned among the transgressors. The result is we are reckoned among the righteous. Tayo ay napabilang sa mga matutuwid. Ayan po. Pinakita dito sa teksto ang katapatan ni Jesus para sa kanyang mga disipulo. So ang sermong ito ay nakasentro sa mensahe na, ito po yung central message, we are saved and kept in the Lord because of His faithfulness. Pwede po ba nating i-recite din? Pikit mata. So again, we are saved and kept in the Lord because of His faithfulness. I want us to really realize, kung iisipin po natin na alam po natin yung buhay natin before eh. Alam natin yung probably pinagdaanan natin even, well, yung iba po sa atin dumaan na sa interview, at nalaman po natin yung mga buhay-buhay ng bawat isa. Well, we are encouraged again. Dahil po sa kabutihan ng Diyos, tayo po ay naligtas. Tayo din po ay napapanatili ng Diyos sa kanyang tabi. Dahil sa katapatan, actually ni Jesus in particular. So this should really cause us to be grateful to Him. Pinahayag ito
ng dalawang katotohanan sa teksto. Una, we are kept though we denied Him. In verse 31 to 34, we are kept though we denied Him. Dito po mamaya, makikita natin na hindi lang actually si Pedro yung sinasabing sila yung mag-fall. That's the impression that Satan demanded to have you. Of course, si Simon. Pero lumalabas po, lahat po ng apostol ay masusubok. Pero I love the sweet words of Jesus saying, "But I have prayed for you, so that your faith may not fail." That's why I described it as we are kept kahit dininay natin ang Diyos. After all. And second, we're not only kept, we are saved though we are guilty sinners. We are saved kahit tayo ay mga karapat-dapat na tumanggap ng kanyang hatol. Ayan po yung dalawang katotohanan na pinapahayag sa atin ng mensahe sa atin ngayon. So una, we are kept though we denied Him. We are kept though we denied Him. Dito po sa atin pong teksto muli, masasabi po natin or makikita natin na unti-unti na pong bumibigat yung nakatakdang haharapin ni Jesus. Starting from the time Jesus or yung Passover, dumating nga po na, at during the Passover or before the Passover, naghahanda nga po ang bawat Hudyo, pero yung mga chief priests abala po kung paano nila maaaresto si Jesus, hanggang si Judas, sabi nga po, Satan entered Judas or napagsamantalahan si Judas, na kung saan humantong po si Judas sa desisyon na pangunahan or gumawa ng plano kasama ang mga chief priest na mabetray nga talaga si Jesus at tuluyang maaresto. So simula po kay Judas, can you imagine, ito pong hinaharap na pagdurusa ni Jesus, ang masakit po dito nagsimula hindi sa chief priest. Of course, sa chief priest yung may pinakaplano, pero ang tunay na nagdulot or probably ginamit dito ay yung mga kaibigan pa ni Jesus. Yung mga apostol. So masasabi po natin na nagsimula, unti-unti, yes, hanggang umabot sa climax, itong betrayal na ito kay Peter. Dito po sa teksto natin ngayon. Sinasabi po na ito na yung climax nung betrayal, apostasy na theme in Luke. Yung pagtalikod kay Jesus, kay Pedro, umabot yung pinaka-height. Ayan po yung makikita, ito po yung lumalabas na sa ating storya. Tingnan po natin yung sinabi sa verse 31 to 32. Sabi ni Jesus, "Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat, but I have prayed for you, that your faith may not fail. And when you have turned again, strengthen your brothers." Ayan. By the way, I noticed, nandito po yung mga kids natin, and they were handed some kind of forms. Mukhang paper lang po pala yun. Pero anyway, for the kids, we have 2 points. The first point for you is kept, and the second is saved. So I hope nakaka-catch up kayo. No? So for them, the first point is kept, and second is saved. And you may ask your parents also para po ano po yung ibig sabihin ng mga ito. So, yung mga parents, along with your kids, gabayan niyo po sila kung ano po yung pwede nilang matutunan din dito sa ating sermon. So, sinabi nga po ni Jesus itong mangyayari kay Peter, or tinawag niyang si Simon,
Kung aalalahanin po natin, of course, hindi natin natandaan ito, pero when Jesus was tempted in the wilderness, meron pong parte dito sa Luke, sa saad ni Lucas, in Luke chapter 4 verse 13, sinabi po dito, matapos yung temptation kay Jesus in the wilderness, this happened. Luke said, and when the devil had ended every temptation, he departed from him until an opportune time. So, sinubok ni Satanas si Jesus sa tinatawag na, ano bang tawag doon? Ilang, in Tagalog, wilderness. Pero, nung matapos iyon, para kay Satanas, I will be back. I will be back. I don't know kung Terminator na ano yun, or anumang parang, well, kahapon may boxing, natalo yung legend natin, I don't know kung sabihin niya, I will be back. Pero, for this fight ni Satan and Jesus, sinabi dito ni Lucas, the devil departed from Jesus until an opportune time. Lumalabas, ito na po yung pagkakataon na hinihintay ni Satanas para subukin muli o kaya'y tunay na makaranas ng pagdurusa si Jesus sa pamamagitan niya, of course. At dito sa pagkakataong ito, si Pedro po yung tinarget more particularly ni Satanas. Pero masasabi po natin ang lahat ng apostol ay gustong targetin ni Satanas sa mga sandaling ito. Sabi po dito, Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you. Mukhang humingi po ng permiso si Satanas para subukin si Pedro. Grabe nga po that he might sift you like wheat. Na talagang, masyadong pigain or what? Talagang umabot sa punto na talagang, ang pananampalataya ni Pedro ay talagang masubok. Pero mapapansin po natin na meron po itong connection, or probably, ang tawag dito, not only connection, pero they are connected in a way na yung katotohanan ito ay nangyari na rin po sa Old Testament. Tama po ba? Na merong nag-request din sa isang tao, dahil siya ay kilalang righteous, pag tinanggal ko yung kayamanan niyan, yung mga pamilya niya, tingnan natin kung magpapatuloy pa rin siya. Si Job. Right? And then sinasabi nga po, ito yung parallel, or probably this supports the idea that the enemy somehow is allowed by God para subukin yung mga disipulo, which is us also, para mapagtibay yung pananampalataya natin. Ayan po, nasa Job 1:6 makikita natin, nag-request si Satan. Satan din po yung ginamit na word para subukin po si Job. And dito po si Pedro. Ngayon po, mapapansin po natin, go to your Bible and see yung pronoun na you. Okay? Si Simon po yun. Pwedeng si Simon or pwedeng yung mga apostol, pero dito lumalabas si Simon, pero makikita po ninyo sa Bibles nyo, kung kayo may mga footnote dyan, makikita ninyo sa footnote ng you, ano yung sinasabi? The Greek word for this word you, twice in this verse, is plural. In verse 32, all four instances are singular. Kaya kang maganda yung King James minsan, kasi may thee, thine, thou. Actually, naka-distinguish po dun yung singular and plural. Tayo, pag sinabing you, kala natin ako lang yon o group na you. Okay? Now, this tells us, actually, lumalabas
na ang mga apostol din ay susubukin. Hindi lang, pero mas partikular na may mabigat na dadanasin si Pedro. Kaya sumagot si Pedro in verse 33, sabi po dito, Peter said to him, Lord, I'm ready to go with you, both to prison and to death. So, confident masyado si Pedro, pero anong sagot po ni Jesus in verse 34? Jesus said, I tell you, Peter, the rooster will not crow this day until you deny 3 times that you know me. I don't know what particular hour ito pong nangyayaring ito. Of course, I think gabi na po ito, kaya nga po nanggaling sila sa supper. And after supper, ito po yung mga sumunod na sitwasyon. And until the arrest of Jesus. Pero if we will imagine, nung si Jesus po ay naaresto na at nadala na po sa bahay or sa ang lugar po yun ng mga chief priest para litisin, si Pedro po ay sumama. Actually, ang tawag sa ganyan. In term natin ngayon, ano po yun? Anyway, hindi ko maisip. Sumunod, and then may nakapansin sa kanya, no? And ito po yung familiar tayo na situation or scene na, di ba kasama ka din nitong si Jesus? And he denied Jesus 3 times. Kung i-calculate po natin yung oras, supper, yung paglilitis na yon, sabi po, yung mga rooster daw po ay tumitilaok ng partikular na oras sa madaling araw. Alam niyo po ba kung anong oras? Actually, 3:00 daw po eh. Pero napapansin niyo po ba 3:00 na pag tumilaok yung... Minsan 5:00 yata yun o 4:00 pa. But if we will trace doon po sa mga situation, lumalabas po na mukhang ganong oras po mangyayari itong sinasabi na I tell you, the rooster will not crow this day until you deny me 3 times that you know me. Pinapakita rito na ang mga apostol in connection or if we will go back doon po sa mga naging mga commotion ng mga apostol, masasabi po natin dito na ang mga apostol pa rin ay kampante pa rin ng husto sa kanilang sarili. Especially, di ba po nagkaroon sila ng dispute among them who is the greatest? And when Jesus said, Simon, and even to the rest of the apostles that Satan have demanded to sift you like wheat, sila pa rin ay nagpapakitaan na, Lord, I will even go with you to prison and to death. He is like somehow confident na yung sinasabi niyo, Diyos, kasama niyo ako hanggang sa dulo. Hindi ko kayo iiwan kahit mapunta ka man sa kulungan o humantong sa kamatayan. So confident in himself, looking so much doon sa kanyang kakayanan na ako ang pinakamatibay na apostol since I am Peter or Petra or rock. Pero magandang pagkagagamit pala dito ng Simon, hindi Peter. Yung Simon po pala ay nangangahulugan, I don't know in Greek, pero sinasabi na susceptible to attacks. Yun yung ibig sabihin pala ng Simon. Susceptible to any attacks. Ang galing ng pagkakasulat ni Lucas dito na Simon yung ginamit. So he's confident in himself, not knowing kung gaano kahirap yung sitwasyon na dadanasin niya na later on, ipagkakanulo niya pala, or ibebetray niya rin, yes, he will deny Jesus. So gaya ni Pedro, sa pagmamalaki natin lagi na tayo rin ay maging tapat kay Jesus hanggang sa dulo, ito po yung nai-imagine ko, no?
Marahil lang yung iba sa atin nagsasabi na, bro, ibahin mo ako, hindi naman ako katulad ng ibang tao na ganyan. What if biglang magsasalita si Jesus Japhet, I tell you, hindi tatahol yung aso nyo hanggat ikaw ay nagginawa mo itong bagay na to. And then you will realize, oo nga, parang hindi ko kala ko malakas ako. Ito po yung tanong natin dito, no? Ilang beses mo na sinabing susunod ka na ng tapat kay Jesus, pero pagdating ng pagsubok, ay bumabagsak ka pa rin. Just like Peter, who is so confident in himself, na akala niya, kaya niyang harapin ang anumang pagsubok, not realizing na alam ni Satanas kung ano yung kahinaan niya. Ginamit ni Satanas yun, masyadong mapagmalaki, doon sinubok si Pedro. And maybe also for us, na akala natin kaya nating harapin ang buhay na tila hindi tayo babagsak, kaya nating harapin yung mga kahinaan natin, so confident in ourselves, pero pag dumating po yung pagsubok mismo, napapahiya po pala tayo sa Diyos. Ito pa po, sa pagiging kampante mo na kaya mong ayusin ang iyong buhay, naayos mo ba talaga ito ayon sa nais ng Diyos? Ang iba pa po sa atin, nagkamali, and so confident na, ilang linggo lang yan, Pastor, kaya kong ayusin yan eh. Ilang araw lang, Pastor, ito yung nangyari, pero ilang araw, okay na uli yan. If we will ask ourselves, or if we will really evaluate what happened, talaga bang naayos mo ito? Ayon sa Diyos. Ayon actually sa nais niya at sa kalooban niya. Then we will realize, apart from Jesus Christ interceding for us, we cannot make it. Apart from Jesus interceding for Peter, he will not go back. He allowed Satan to sift him like wheat, but apart from Jesus preserving Peter in the faith, hindi siya babalik eh. That also speaks to us. Pinapatunayan lamang dito na hindi tayo makakaasang harapin ang anumang pagsubok sa sarili nating lakas. Pinahihintulutan din mismo ang ating pagkabagsak sa mga ito para mapagtanto natin na sa kalakasang mula sa Diyos lamang tayo makakaasa. God even is allowing such situations ng pagkabagsak natin, pero para sa Diyos, He is preserving us. But teaching us actually a lesson that you cannot really rely on yourself. Hindi mo kayang manatili sa buhay na ito sa sarili mong kalakasan. God, after all, is teaching us, Lord, after all, it's merely about your grace and your mercy. Subalit, sa lahat ng ito, tayo ay nanunumbalik, nagpapatuloy, at napepreserba dahil lamang sa katapatan ni Jesus sa atin. We have to realize that if not because indeed of the Lord, if not because of His mercy, just like what the psalmist is saying, there's a psalm like that, we will not be able to stand. Kaya tingnan po natin muli yung sinabi ni Simon, or sinabi ni Jesus kay Peter, in verses 31 to 32, Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you that he might sift you like wheat, but
I have prayed for you that your faith may not fail, and when you have turned again, strengthen your brothers. Ang ganda po nung sinabi dito ni Justo Gonzales, sabi niya, komento niya dito, Peter will be able to return and follow the Lord, strengthen the rest, not because he is faithful, but because the Lord who was interceded for him is faithful. Kaya lamang po si Pedro, kung iisipin po natin, ayoko po sanang daanan na puntahan na natin kaagad yung nangyari kay Pedro. Pero I want us to remember this time when Jesus have spoken or revealed to Peter that Satan demanded for you and you will deny me 3 times. At pag nangyari na po ito, balikan natin itong sinabi ni Jesus. And I want us to reflect na akala natin kaya naman talaga nating maging matapat sa Diyos, pero sa dulo, hindi pala. But the trick is, bakit hinayaan ng Diyos na masubok si Pedro at dumanas sa sobrang guilt na iyon? Napahiya po siya sa Panginoon. Pero kung iisipin po natin, kung kayo po si Pedro, kaya niyo pa bang bumalik sa Diyos? Kaya niyo pa bang magpatuloy? Kaya niyo pa bang umahon kumbaga? Pero bakit po nangyari yon? It's not because Peter is faithful, but because the Lord Jesus is faithful to keep him. Kung isipin din po natin probably ang sitwasyon po natin, dumaan tayo sa mga sitwasyon na tila sobrang bagsak po tayo, sobrang nanghihina po tayo. Bakit po along the way, nananatili pa rin tayo sa Kanya? Well, it's because of God's faithfulness or the faithfulness of Jesus to you, to each one of us. At lumalabas para si Pedro ay maging kagamit-gamit pa ng husto sa kanyang mga kapwa-apostol. Actually, to strengthen your brothers. Na tayo din po ay nagsisilbing instrumento na para po sa mga nanghihina din po. Dahil tayo po ay nakadanas na rin sa ganung mga sitwasyon. Pero it's not because of us. God allowed it again so that He will prove that He is indeed faithful to us. Yun po yung una. We are kept though we denied Him. At pangalawa, we are saved though we are guilty. Sinners. We are guilty sinners. Sunod na sinabi ni Jesus sa verses 35 to 37, sabi po dito, and He said to them, when I sent you out with no money bag, or knapsacks, or sandals, did you lack anything? They said nothing. He said to them, but now let the one who has a money bag take it, and likewise a knapsack, and let the one who has no sword sell his cloak, and buy one. For I tell you that this scripture must be fulfilled in me. And he was numbered with the transgressors. For what is written about me has its fulfillment. And verse 37. Dun lang po tayo. So inatasan ni Jesus ang mga disipulo nung una. Kung maalala po natin, in chapter 9, in chapter 10, may mga sa salaysay po doon, si Jesus ay tinawag yung mga disipulo at kanya pong ipinadala. At ang instruction po niya, wag kayong magdala ng anuman. Kumbaga, ang pinalalabas dito, sapat ang mensahe ninyo para kayo ay masustento dahil sa pagkakataong ito, kapag kayo ay nagbahagi ng mensahe ng kaharian ng Diyos, marami sa inyo
ang tunay ay maniniwala, kayo ay tatanggapin sa kanilang tahanan, at kayo ay kanilang pakakainin. So lumalabas, you do not need to bring any money, you do not need to bring any food. Because it seems, para kay Jesus, kayo ay tatanggapin nila sa kanilang tahanan at kayo ay masusustento sa inyong pangangailangan hanggang sa makabalik kayo. Yun po yung ideya ng pagkakasabi ni Jesus na, when I sent you out with no money bag, kayo ba'y nagkulang? Did you lack anything? No, nothing. But sinabi niya, He said to them, but now. Ngayon, sa mga sandaling ito, kakailanganin nyo ng maghanda at mag-prepare. Because kailangan mangyari yung script, yung sinasabi sa kasulatan. Sinasabi dito, and he quoted Isaiah 53:12, and he was numbered with the transgressors. Lumalabas po na sa pagkakataong ito, kailangan nyo maghanda kasi tuluyan talaga akong maaaresto, tuluyan talaga akong hahantong sa kamatayan. Dadating na kayo ngayon sa panahon na kung saan ang Mesiyas nga ay pinatay, how much more na kayong mga disipulo ay makakatanggap din ng pagdurusa. Lumalabas po dito na sinasabi ni Jesus na ito na yung oras na kailangan nyo talagang maghanda. Dahil ito po yung posibilidad, kayo ay hindi bibigyan ng pagkain, kakailanganin nyo ng sariling pagkain, kakailanganin nyo ng pera, lumalabas. Pero may question po dito later on. Sword. Yung sword. Tingnan po natin. So yun na nga po ang sinasabi dito. Sa pagkaunawa na kailangan nilang maghanda ng husto sa pagkakaroon ng partikular na gamit, akala po ng mga disipulo, nagiging literal si Jesus sa paghahanda na kailangan, na magdala po ng money bag o kaya knapsack at kahit po sword. Kaya sinabi sa verse 38, and they said, Lord, look, here are 2 swords. So nagpakita sila ng 2 tabak, sa Tagalog sinasabi, pero ang sagot po dito ni Jesus, and He said to them, it is enough. Right, so this is a tricky part, pero maganda po yung nagiging explanation dito ng majority of the scholars. Ang tanong, nais nga ba ni Jesus na sa kanilang paghanda, kailangan nilang maghanda din ng tabak kasi baka umabot kayo sa punto ng kamatayan. Kumbaga tayo, siguro in our context, dadaan kayo sa matinding persecution, maghanda kayo ng, 45 something pistol. Yeah. Yeah, balisong sa Batangas talaga, no? Yun ba talaga yung nais ni Jesus? Because this fails kung dumating sila sa punto nung inaresto si Jesus, isa sa kanila, I don't know kung si Peter po yun, yung isa sa parang nagtanggal ng tenga ng isang sundalo, and Jesus was not pleased. So it seems na parang hindi talaga yun ang pinupunto ni Jesus. Kaya lumalabas na hindi literal ang paghahandang tinutukoy rito ni Jesus, kundi masasabing espiritual na paghahanda na magpatuloy dahil sila ay ipinalangin nga po ni Jesus. So ibig sabihin, dadaan sila sa pagsubok, pero yung magsisigurado sa kanila isa ay yung naging panalangin, patuloy na panalangin sila ni Jesus, sa kanila ni Jesus. Lumalabas, yung paghahanda nila ay hindi lang basta literal.
Ito ay spiritual na masasabi po natin. Meron nga rin pong pwedeng maisip na yung espada dito ay maaaring yung salita ng Diyos. Na si Jesus nga po, nung siya ay sinubok ni Satanas sa wilderness, ano po yung ginamit niyang weapon? It's the Word of God. Well, we do not know clearly kung yun po yung sinasabi, pero yun po yung isa sa pwede nating maisip. Karamihan po sa mga scholars, sinabi ko po ito kanina, na yung sinabing it is enough ay hindi pa tungkol sa number of swords na pinakita sa kanila ng mga disipulo kay Jesus. Lumalabas po na si Jesus ay nagsasabing, tama na, hindi nyo naintindihan. Let's cut this talk. You did not understand what I'm saying. It is enough. Almost lahat po ng mga tinignan ko, yun po ang naging explanation nila. So lumalabas po na hindi sinasabi dito ni Jesus na literal tayo maghanda ng mga ganitong mga pangangailangan. It is more about spiritual preparation. Subalit muli sila ay magtatagumpay sa lahat ng ito dahil lamang sila ay ipinalangin ni Jesus. Not only because they were prayed by Jesus Christ, kundi dahil sinabi ni Jesus sa verse 37, He was numbered with the transgressors. Lumalabas po na hindi lang intercession yung magdudulot sa kanila ng tagumpay, kundi yung mismong kaligtasan ni Jesus sa krus. Ayan nga po yung sinabi sa Isaiah 53 verse 12. Are you familiar with Isaiah 53? Yes, in Isaiah, it's about the suffering servant. In Christmas, ginagamit din po yun. Pero in Isaiah 53, makikita po natin doon yung portrayal na yung Mesiyas, tinatawag na Mesiyas ay magsasuffer as a servant of Israel na hindi kaaya-aya. At pagdating sa verse 12 sinabi, He was numbered with the transgressors. Siya ay napabilang sa mga kriminal actually, in literal sense. Mangyayari ito hindi dahil sa kanyang mga kasalanan, na kung tayo ay isang kriminal at tayo ay karapat-dapat na mapanagot, hindi po dahil sa kanyang kasalanan ang nangyari. Sabi nga po dun sa 53 na yon, He was wounded for our transgressions. Kundi dahil sa kasalanan ng sangkatauhan. Lumalabas lamang na sa kabila ng pagdurusa na haharapin ng mga disipulo ay ang kasiguraduhan ng kaligtasan na natamo ni Jesus sa krus. Lumalabas po na pinapagtibay lamang ni Jesus dito na sa kabila ng pagdudusahan ninyo dahil sa mangyayari sa akin, ang kahihinatnan nito ay katagumpayan ng inyong kaligtasan. Ang pagkatatag ng kaharian ng Diyos ay hahantong sa digmaan. I want us to realize that there is this cosmic battle na nangyayari, war nga po, na kung saan in spiritual realm, there's a battle of course, in basic understanding, good and evil, pero there's a war between God and His enemies. At yun po ay talagang madugo din po na even in physical aspect, yun po ay nangyayari. There's really war in literal sense na rin po. Pero yung pagsugpo sa kadiliman, ay ito po yung nangyayari. Kailangang mapahinto yung curse of sin sa pamamagitan ng ganitong solusyon. Yung pag-alay ng buhay ni Jesus. Kaya tayo po, ito po yung mga masasabi rin po natin na nananampalataya kay Jesus, ay kasama sa digmaan na ito. Dadanas din po tayo ng mga ganitong pagsubok dahil gusto nating patuloy na maisulong ang kaharian ng Diyos.
na itatag ito dahil sa pagsulong ni Jesus ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng pag-alay niya ng kanyang buhay, kung saan inako niya ang ating mga kasalanan at nasugpo ito sa pamamagitan ng pagkabuhay niyang muli. Siya man ay napabilang sa mga kriminal, pero tayo namang sumasampalataya ay napawalang sala at naging matuwid sa Diyos. That's why we are saying we are saved though we are guilty sinners. Humantong man tayo sa hindi kaaya-ayang sitwasyon sa buhay bilang mga disipulo, makakaasa tayo ng husto sa huli, sa katagumpayan natin sa mundong ito, dahil sa kaligtasang natamo ni Jesus para po sa atin. Bagamat tayo ay nararapat na makatanggap nito. I hope you're getting what I'm saying here. Kasi marahil po, tayo ay mga tinatawag na niligtas na nga ng Diyos, pero masasabi po natin, bakit humahantong pa rin tayo sa mga sitwasyon na hindi kaaya-aya? Well, the truth is, humantong man tayo sa mga ganong klaseng sitwasyon, tayo ay ang ating higit na buhay ay napagtagumpayan na ni Jesus. Sa krus, therefore, wala po tayong dapat ipangamba. Kanina, kinakanta po natin yun. No fear in life, no fear in death. Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of men can ever pluck me from His hand. And this is because of the power of Christ in me. Pero ang totoo po, karapat-dapat naman tayo talagang humantong sa hindi maayos na sitwasyon eh. Kasi we deserve it after all. Si Jesus ay karapat-dapat na ating pagkatiwalaan sa buhay na ito na sinigurado ang ating katagumpayan sa krus. This is our true security, ang tunay na kasiguraduhan, our confidence in this life, that though we are deserving of such punishment from God, tayo pa rin ay iniligtas niya. Ayan po. So, dalawang katotohanan ang napahayag sa teksto patungkol sa ating pamumuhay sa Diyos. Una, we are kept though we denied Him. And second, we are saved though we are guilty sinners. At bilang pagtatapos po, gusto ko pong banggitin din po ito. Nakita ko po kay Henry Scudder. Isa po siyang Puritan. And this might be a long statement, pero ito po unti-untiin natin. Sabi po niya, patungkol po sa paglakad ng mga Kristiyano. It is faith and adherence to Christ and His promises, which even in fears and doubts must be the cable we must hold by, lest we make shipwreck of all when we are assaulted with our greatest temptations. Doon po muna. Yung pananampalataya na iyon kay Jesucristo at patuloy na pagsunod sa Kanya at sa Kanyang mga pangako, kahit may mga takot pa tayo at pagdududa, yun po dapat yung kable na hinahawakan daw po natin. Kung hindi, madadala lang po tayo basta-basta sa mga tentasyon natin. For then many times our assurance leaves us to the mercy of the winds and seas, as mariners speak. Kasi kung hindi tayo kakapit doon, mananalangin na lang tayo na, Lord, pahintuin nyo na lang yung mga hangin, yung lakas ng mga waves, kasi wala na kami makapitan. If you have faith, though you have little or no feeling,
your salvation is yet sure in truth, though not in your own apprehension. Hindi sa sarili mong kakayanan. When both can be had, it is best, for then you gain most strength and most comfort, giving you cheerfulness in all your troubles. But the power and grace of the Lord Jesus Christ and faith in His naked word and promise is that to which you must trust. So lumalabas po na sa anuman pong haharapin natin sa buhay na ito, ang tanging sandigan natin, tulad ng ating inawit kanina, maraming mga inawit kanina, our mighty fortress is our God, and our sure and solid rock na talaga pong ating matatayuan ay tanging si Jesus lamang at ang kanyang mga pangako. Kaya manampalataya ka sa ginawa ni Jesus sa krus na nagliligtas. Ano man ang iyong hinaharap, and this is true, siya ay nananalangin sa iyo ngayon para ang iyong pananampalataya ay hindi manghina. Mamuhay ka patuloy sa katotohanan ng mensahe sa atin sa umagang ito. Again, we are saved and kept in the Lord because of His faithfulness. And I want to insert this. Marahil sanay po tayo dun sa interpretation na, or translation na we are justified by faith. Pero yung pistis Christou na sinasabi is not merely because of our faith pala. It's because of the faith of Jesus Christ that we responded in faith. We are justified not merely because of our faith, but because of the faithfulness of our God. So alalahanin mong ikaw ay naging katanggap-tanggap at nananatiling matuwid sa Diyos, again, dahil sa katapatan ni Jesucristo. Sige po, tayo po'y manalangin.